Tahimik ang gabi, pero hindi ang mga alaala. Ako si Chris, at sa gabing ito, sabay nating pasukin ang dilim. Dark Hours with Chris. Tahimik ang buong baryo ng San Felipe tuwing gabi. Kapag sumapit ang 10:00, tanging huni ng kuliglig at kaluskos na mga dahon ng saging ang maririnig. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, may isang tunog na hindi kayang ipaliwanag ng mga taga roon. Isang alulong na nanggagaling sa burol sa bandang hilaga ng baryo. Si Rico, isang magsasakang 26 na taong gulang, ay madalas na umuwing gabi mula sa bukid. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong pamahiin, lalo na tungkol sa burol na tinatawag nilang burol ng mga ulol. Sabi ng mga matatanda, dati raw ay may asong itim na nakatira roon, bantay ng isang matandang mangkukulam na biglang naglaho. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig na alulong na tila hindi basta alaga lang. Isang gabi, habang pauwi si Rico, sumabay sa kanyang lakad ang malamig na simoy ng hangin. Dala niya ang kanyang gaserang digaas at kariton ng mga ani. Sa gitna ng daan, tumigil siya nang marinig ang alulong. Mahaba, malungkot, at tila galing sa kalaliman ng lupa. Aso lang yan, bulong niya sa sarili, sabay tuloy sa paglalakad. Ngunit habang palapit siya sa burol, lalo nitong binabaan ng kanyang balat. Ang alulong ay hindi na parang karaniwang aso. May halong paghikbi, may bahid ng galit, at sa pagitan ng hangin, parang may narinig siyang boses na umuusal ang pangalan niya. Rico. Napahinto siya. Tiningnan niya ang paligid. Madilim. Walang tao. Tanging mga puno ng akasya at kawayan ang kasabay ng kanyang paghinga. Pinilit niyang tawanan ng sarili. Pero ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Minda, ang kanyang ina. Anak, narinig mo ba yung alulong? Kanina pa yan, sabi ni Kap. May nadaan ng asong itim daw sa tabi ng sapa. Malaki, tapos parang may sugat sa leeg. Ma, aso lang yun, sagot niya. Kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Ngunit nang humiga siya, hindi siya agad nakatulog. Sa labas ng kanilang bintana, naroon pa rin ang alulong. Mas malinaw, mas malapit. Kinabukasan, nagpasya siyang akyatin ang burol. Bitbit niya ang bolo at gasera, kahit tanghali pa lang. Ayon sa mga matatanda, walang nagtatagal sa burol. Parang may pumipigil daw. Pero matigas si Rico. Gusto niyang patunayan na walang masamang espiritu roon. Habang paakyat siya, unti-unting nababalot ng katahimikan ng paligid. Wala ni isang ibon, walang kuliglig, at parang huminto ang hangin. Sa gitna ng burol, may nakita siyang lumang kubo, wasak, at may mga bakas ng paa ng aso sa paligid. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Sa loob, puro abo. At sa gitna, isang lumang kulambo na parang may natutulog sa ilalim. Dahan-dahan niyang itinaas ang tela at bumungad sa kanya ang bungo ng aso. Nakapulupot sa kalansay ng isang matanda. Sa kamay nito, may hawak na lumang rosaryo na itim ang mga butil.
Biglang umihip ang hangin. Namatay ang ilaw ng gasera. Mula sa labas, muling narinig niya ang alulong. Ngunit ngayon, napakalapit na. Rico. Ngayon, malinaw na malinaw. Hindi lang alulong. Boses ng babae na may halong hagulgol. Tumakbo siya palabas, pero tila umiikot lang siya sa iisang lugar. Paulit-ulit na bumabalik ang kubo sa harap niya. Hanggang sa lumabas mula sa likod ng kubo ang isang malaking asong itim. Ang mga mata nito ay pula, at ang bunganga ay may taglay na abo na tila usok ng bangkay. "Layuan mo ko!" sigaw ni Rico, sabay hampas ng bolo. Pero bago pa niya ito maibaba, biglang nagsalita ang aso. "Bakit mo ko kinalimutan?" Naniga siya. Ang boses, pamilyar. Boses ni Lira, ang dating kasintahan niyang namatay 2 taon na ang nakalipas. Si Lira ay anak ng albularyo sa kabilang baryo, at matagal nang pinagbibintangang nagmana ng kakayahan ng mga mangkukulam. Nasawi ito sa isang aksidente sa ilog, pero hindi na nakita ang katawan. "Lira, ikaw ba yan?" Nanginginig niyang tanong. Lumapit ang aso, at sa bawat hakbang nito ay nagiging tao ang anyo. Hanggang sa makita niya ang mukha ni Lira. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling pula. "Hindi ako matahimik, Rico," sabi nito. "Pinangakuan mo akong babalikan, pero ikaw ang unang tumakbo." Lumuhod si Rico. Luhaan. "Patawad. Akala ko wala ka na. Akala ko nilamon ka na ng ilog." Ngumiti si Lira, malungkot. "Nilamon nga ako, pero may isa pang nilalang sa ilalim. At ngayon, ako na siya." Habang sinasabi niya to, nagsimulang magbago ang anyo ni Lira. Ang balat niya ay naging abo. Ang buhok ay naging parang usok. At ang boses ay naging halo-halong alulong ng aso at iyak ng babae. Tumakbo si Rico pababa ng burol. Ngunit bawat daan ay parang bumabalik siya sa gitna. Hanggang sa makita niyang nasa tabi na siya ng isang hukay. "Hindi ka na makakaalis, Rico," wika ng boses ni Lira mula sa dilim. "Dito tayo, magkasama, sa burol." Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kariton ni Rico sa paanan ng burol at ang kanyang bulo na may bakas ng dugo. Ngunit si Rico mismo, wala. Ayon kay Aling Minda, gabi-gabi na raw, kapag kabilugan ng buwan, ay naririnig niyang 2 alulong mula sa burol. Isa malaki, isa babae. At mula noon, tinawag ng mga taga-baryo ang burol na burol ng magkasintahan. Ngunit ang matatanda, alam ang totoo. Ang bawat alulong sa gabing malamig ay hindi lang tinig ng hayop. Ito'y mga kaluluwang naghahanap ng hindi natupad na pangako. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.